So eto po, uy, nakoy nadunggan nga ipapriso mga ginikanan o di mo sugot na pabakunahan ang bata. Ipapakulong daw, meron daw siyang nabalitaan na ipapakulong daw ang mga magulang pag hindi nabakunahan ang mga bata. Grabe no? Tuturuan ko kayo kung paano mag-assert, paano manindigan sa inyong mga karapatan. Ito pangalawa, right ma'am, marami tayo sa layunin na yan. Tama, madami tayo sa layunin na to sa ating advokasya na ipaalam sa mga tao ang ating mga karapatan. Kaya tama tayo. Pangatlo, magbantay lagi kuno pero mandatory man, unsaon man nato. Ano daw ating gagawin dahil mandatory? Okay. Tapos, pang-apat, pag tumirik mata ng tao, wala na silang pakialam. Sa ospital nga, pasign ka pa ng waiver. Ano mangyari sa pasyente? Wala na silang paki. That is right. Kaya ngayon mga kapatid, ito ang inyong dapat malaman. No? Na ipaprint nyo, itong ipopost ko sa comment section. Pwede sa tarpaulin, ilagay nyo sa inyong harapan o i-print nyo sa bond paper, isampal nyo sa mukha ng mga BHW na pupunta yung mga barangay health workers na magbaybahay para pilitin o sapilitang turukan ng inyong mga anak. At sa mga eskwelahan, ibigay nyo sa inyong mga teachers. Kung gusto ninyo, I will make a personalized letter sa mga teachers ng inyong mga anak. Pakita ninyo at manindigan sa inyong mga karapatan dahil ang dami-dami inyong karapatan. Protektado kayo ng batas, ng konstitusyon, international and national laws. Kuha ninyo? Una, pag-usapan natin. Gusto ko lang maintindihan ninyo ba na lumaban kayo? Ba't natin lumaban? Ba't takot kayo diyan sa barangay health workers? Takot kayo? Takot kayo sa mga teachers? Takot kayo sa doktor at mga nurses? Ano nangyari sa inyo? Sa utak ninyo eh? So eto, sasabihin nyo idikit nyo lang to sa inyong pintuan. Sabihin nyo na, huwag nyo kami pipilitin dahil meron kaming karapatan na tumanggi dahil buhay namin to, buhay to ng aming mga anak. At kung ano mangyari dito, ay wala naman kayong pananagutan dahil wala nga hustisya sa Pilipinas ngayon. Huwag nyo pipilitin ha. Una, eto. No forced vaccination, no coercion, no discrimination. Dahil meron tayong karapatan na pag walang FPIC, that's free, prior, and informed consent. Kung walang consent, hindi kayo pumapayag, dili mo musugot, ay wala silang magagawa. And it is a law, batas yan, balaod. Ito ang mga international na batas na magprotekta sa inyo. First, Universal Declaration on Human Rights, the UDHR. Kahit pa ulit-ulit po, natin tinuturo, pero madaming hindi nakakaalam. Kaya ngayon, malalaman ninyo. Una, sabihan nyo sila, ang Article 3 ng UDHR nagsabi dito na we have the right to life, no? Liberty and security. May karapatan kami sa buhay. Kaya kung tatanggi kami, wala kayong karapatan na pilitin kami. Uy, kakasuhan namin kayo. Violation of Article 3, Article 5 ng UDHR. Matatakot yan sila. Ngayon, ano ang Article 5? No one shall be subjected to torture or to cruel, inhumane, or degrading treatment. Ayaw nga namin sa mga treatment ninyo dahil nabalitaan namin na yan ay lason, poison. Meron kayong agenda, immunizations, agenda 2030 from 2021 to 2030, na yan lahat ay may mRNA, may lead, may kung ano-anong preservatives, may attenuated viruses, bacteria, may molasses, may fungi, may DNA yan, may mRNA yan, may osteria, demonyo. Ayaw namin tanggapin yan. Karapatan nyo ha? Protektado kayo ng Article 5 ng UDHR. Pangalawa, kahit ito lang, i-memorize nyo, i-familiarize ninyo ba? Para magulantang sila, maalam tong tao to, nakakatakot. Next, itong International Covenant on Civil and Political Rights, the ICCPR. So sa Article 6, we have the right to life again. And Article 7, no one shall be subjected to torture or medical experimentation. Again, ang lumabas na policy ng FDA, the Food and Drugs Administration ng US, noong August 6, na kahit experimental stage pa yung influenza vaccine, di ba? Nilabas nila at inapprove ng FDA. Therefore, na-violate nila itong Article 7 ng ICCPR. Kaya sabihan nyo sila, ito ang papeles, legit. Kung sabi yung legal na legal, nilabas to ng FDA, nasa page to mismo ng FDA, na nasa experimental stage pa. Aba, na-violate yung aming karapatan. Kakasuhan namin kayo nito. Ang dami nagkakaso, 4 na. Ito, pang-5. ILO, the International Labour Organizations Convention 163. So in Article 6 and 7, it says here that right to free, prior, and informed consent, again, that's FPIC, before any program or intervention affecting indigenous peoples. Can you imagine tayong mga lumad katutubo, tayong mga tao, no? Pag wala tayong pagpayag sa kanila, hindi tayo pumapayag, hindi tayo musugot, no? We do not give them consent to turok us, no, na tayo bakunahan. Ay ma-violate nila, no, maapakan nila, malampasan nila ang ating karapatan. 5 na ikakaso nyo sa kanila. Ang dami. These are the international laws, mga kapatid. And pang-anim kakaso nyo ha, the UNDRIP. Are you familiar with the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples? No? Itong Article 10, 1932, no? FPIC must be obtained before approval of any project or action affecting indigenous peoples. Kailangan talaga magpaalam sila sa atin. Just like in Paxilica, ginagago nila mga tao na kunwari pumayag ang mga katutubo. At hindi pumayag, pinapirma nila, no, ng BCDA. Hayop man dyan mo, no? Na, akala nila na pag pumirma ka, nagbigay ka ng consent, all they think and all they know is that di na pa rin bawiin kasi nagbigay ka na. Bobo man dyan mo. Alam niyo kung bakit all rights are inalienable and imprescriptible. Therefore, lahat ng binigay mong consent, lahat ng binigay mong karapatan na pumayag ka, ay pwede mong bawiin. Ay ayoko na pala, dahil na-realize ko na hazard pala to sa aking katawan. Kala na-realize ko, nabasa ko, I've learned that
ito pala mga bakuna ay may mRNA, may attenuated viruses and bacteria na hindi pala kakayanin ng aking katawan. Ito pala ay may mga stabilizers, meron tong mga preservatives na magde-develop ng allergic reaction like severe anaphylactic shock, magde-develop ng thrombocytopenia, magde-develop ng febrile seizures, mag-epilepsy ang mga bata, magde-develop ng autism, spectrum disorder, hyperactivity sa mga bata. Ang dami-dami magde-develop ng mga turbo cancers. O can you imagine? Na-realize mo kayo, babawiin ko ng binigay kong consent. Kung nakapag first dose ako, ayoko nung pa second dose or ayoko nung pa booster shot. Nagago. Ganun ha? Mag-assert kayo. So 2, 4, 5, 6 na ang inyong ikakaso sa kanila. Ngayon sa Pilipinas, sabihin nyo, okay, in the Philippines, we are protected sa 1987 Constitution. Aralin nyo itong mga nasa Constitution dahil importante na maintindihan ninyo. First, Article 2, Section 12, right to life. Ababuhay namin, ito pipiliting iturok inyong lason, ha? Article 11, Section 15, dignity of the human person. Article 2, Section 16, right to health. Article 2, Section 28, informed consent shall be secured prior to any medical or scientific procedure. Again, ang dami-dami mong karapatang tao at dapat lang intindihin mo. I will also post a Tagalog version of this para maintindihan nyo talaga and also Bisaya, no? Kaya para dali masabtan, madaling maintindihan. Alright, next, you have the IPRA. Are you familiar with the IPRA law? That's the Indigenous Peoples Rights Act of 1997. So, ito yung RA 8371. In the Section 4, no? Section 4, G and H, it says here that we have the right to FPIC. Again, that's free, prior, informed consent, pagpayag, pagtugo, na kung hindi ka magpayag ay hindi sila pwedeng mag-continue or mag-pursue or magpadayon or kanang mamilit, no? Kasi hindi ka pumapayag eh. And to maintain that systems and to maintain our systems and institutions. Therefore, dapat irespeto nila. They must respect, promote, recognize, and protect all our rights as human beings. Dapat intindihin nyo yan, ha? And dito, ito ang ginamit natin noong kasagsagan ng pandemics. RA 11223. Universal Healthcare Act. In Section 31, it says that upholds patient autonomy and informed consent. No, klarong-klaro mga kapatid, ang dami-daming batas ang protekta sa ating mga karapatan. Last one, we have the Republic Act 7305, the Anti-Hazing Act. Dapat maintindihan nyo ito, ha, na it protects individuals from any act that endangers life and health. May-endanger ang aming buhay dito, no, mapalagay sa panganib ang aming buhay at aming kalusugan. Kaya huwag nyo kaming pipilitin. Ito, ha, ipaprint nyo, ha, o isulat nyo, para matuto kayo, ipatapulin ninyo. 8 by 8. Pag hindi pa kayo natuto. At ito, we do not consent to any medical intervention. We exercise our right to refuse. Magre-refuse kami, hindi kayo papayag. Tatanggi kami. Hindi mo sugot. Ha? Respect my rights, respect yung aming rights, respect our choices. Yan lahat ang ating mga karapatan. Kaya, tumanggi ka at karapatan mong tumanggi. Because tayo ay tao, we are human beings. We are not property. Uulitin ko, we are not fictions, we are not subject, we are not legalese, we are human beings. Kuha ninyo, we are not experiments. And also, takutin din sila. Dahil pag ayaw nyo pumayag mga hayop kayo, kakasuhan namin kayo dito sa RA 8371, Section 72 and 73, na makukulong kayo at meron pa kayong penalties and charges. So aside sa inyong mga penalties and charges at kulong, no, ay hindi na kayo makakatakbo. We will make sure that hindi na kayo makakaulit sa inyong pwesto. Abusado kayo, you are public servants, no? And you will be subjected to perpetual disqualification, lifetime. Hindi na kayo makakabalik sa pagiging mayor, pagiging tanod, barangay health workers, kung anong sa DOH, wala na. At ituloy nyo kayo at tutulong sa atin ang PAO office. Tatandaan nyo, tutulungan tayo ni PAO Chief Priscilla Acosta. Very promising po yung kanyang ginawa dahil madami pong dumulog sa kanya lalo nung panahon ni Pinoy sa Denvac siya kay Garin. At ngayon, si Garin ay powerful ko, no? Dahil untouchables na ng Iloilo, let's see Garin, no? In the next years to come, gira ka, malaka. And to all public servants, inyong mga public servants, kayo mga inutil, Department of Health, lahat ng inyong mga regional, district, barangay offices, no? Mga city offices, this is for you, mga animal, no? Forcing, coercing, or discriminating against any human being, no? Who refuses any medical intervention, including vaccines, is a violation of human rights and the law. Violation sa aming mga karapatan, sa aming mga katungod, and sa batas ng Pilipinas, at sa batas ng mundo, at sa batas ng Diyos kayo. And we will file cases against you. Kaya huwag kayong matakot, mga ipakalat nyo to, ha? Ipakalat ninyo. Pupost ko to lahat. Yun lang. So again, these dito mga abusado, abusive public servants will be held liable. They will be held accountable, and above all, no, they will face criminal, ito pa mga criminal, civil, administrative cases, and of course, they will face perpetual disqualification. Alright, so learn Newman.